Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po kayo? Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. So ayan po, tutuloy po natin ang ating daily Bible study dito po sa Rema Fields. Bago po natin umpisahan, tayo po ay panandali ang manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Dalangin namin, Holy Spirit, malaya kang kumilos at mahusap sa bawat sa amin, turuan mo kami, Panginoon. At malaya ka, Panginoon, Lord, na i-touch ang heart ng bawat isa. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good afternoon po muli sa bawat isa po sa atin. May bago po tayong topic na pag-aaralan ngayong linggo na ito. Umpisahan ko po. Sabi po sa ating topic, Ready for Godly Wisdom. So, sabi po dito, it begins right here. So, basahin ko lang po, no? Sabi niya, Ready for Godly Wisdom. Ready na po ba talaga tayo? Ready ba tayo? Handa ba tayo sa maka-Diyos na karunungan? Paano nga ba o ano nga po ba ang dapat gawin para magkaroon ng maka-Diyos na karunungan? Ito po ang ituturo sa atin ngayong linggo po na ito. Paano nga po ba magkaroon? Ano nga po ba ang dapat po natin gawin para magkaroon tayo ng maka-Diyos na karunungan? Number 1, sabi niya po dito, ask God directly. Itin ko po, sabi dito sa ating topic na pinag-aaralan, Ready for Godly Wisdom. It begins right here, number 1, ask God directly. The Bible makes this the first and most direct step. Ang direct na pagtatanong sa Diyos ay pinakaunang hakbang, pinakaimportanteng hakbang para makamit ang tunay na karunungan. So, sinasabi po dito ang ito po ang pinakaunang hakbang, yung direct na pagtatanong sa Diyos. Pinaka-importanteng hakbang para makamit po natin ang tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ang ultimate source ng lahat ng karunungan. Tayong mga tao, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kagaling, limitado lang ang karunungan po natin. Amen po. Kaya nga, tinuturo po sa atin ng topic na ibinigay ko sa atin, ask God directly. Kung gusto po natin ng karunungan na nagmumula sa Diyos, karunungan na hindi tayo imamali ng mga desisyon. Ang sabi niya po dito, mag-direct tayo na magtanong sa Diyos. Dahil limitado lang ang alam ng isip po natin, limitado lang ang kayang abutin ng isip po natin. Dito po sa James chapter 1 verse 5, sinasabi niya po dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So, sinasabi po na salita ng Panginoon, ang sino man sa inyo kulang sa karunungan, humingi sa Diyos. May mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo po ay nagkukulang sa karunungan at kailangan i-acknowledge po natin yun. Lalo na pagdating po sa mga major decision makings o kapag tayo po ay nahaharap sa matinding pagsubok o sa mga sitwasyon ng buhay po natin. May mga pagkakataon, tingin ko po, sa buhay natin na tayo po ay nagkukulang ng karunungan. Lalo na kung tayo po ay nahaharap sa mga sitwasyon o pagsubok ng buhay.
lalo na sa mga major decision makings. Kaya po mahalaga o ang advice o solusyon na binibigay po sa atin ng salita ng Panginoon ay ang humingi sa Diyos ang kulang sa karunungan. Maaari tayong lumapit sa Kanya ng may pagtitiwala, may pagpapakumbaba. At ang pangako ng salita ng Diyos, sabi po dito, tayo ay makatitiyak na ang Diyos ay nagbibigay ng sagana sa lahat. Hindi po madamot ang Diyos sa pagbibigay ng karunungan sa mga taong humihingi sa Kanya. Hindi po madamot ang Diyos sumagot. Hindi madamot ang Lord magbigay sa mga taong humihingi. So napakahalaga na ito po, sabi nga, ask God directly. Ang dapat kailangan natin yun, i-acknowledge na talagang may pagkakataon sa buhay natin na hindi po natin kayang solusyonan, o may mga pagkakataon sa buhay po natin na di kaya ng isip po natin, hindi enough yung sarili po nating kakayanan. Hindi pwedeng tayo po ay palaging yung nagmamagaling, yun bang nasusobrahan sa alam. Kailangan po natin na aminin sa sarili po natin na hindi po lahat alam natin. Hindi lahat kaya po nating solusyonan. Kasi kung hindi po natin kayang gawin yun, magkakamali-mali po tayo ng mga desisyon sa buhay. Magkakamali-mali po tayo. Iiba po ang direksyon ng buhay po natin. Kaya napakahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin na dapat marunong tayo humingi ng karunungan sa Diyos. Karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen po. Matthew chapter 7 verse 7, sabi niya, ask and it will be given to you. So ask, humingi. Sabi niya po dito, through prayer, lumapit tayo sa Diyos ng may pananampalataya, ng may pagtitiwala. At ang pangako ng salita ng Lord, sabi nga, ask and it will be given to you. May pagtitiwala at makakaasa tayo na ang Diyos ay tumutugon. Ang Lord tumutugon sa mga taong lumalapit ng may pagpapakumbaba sa Kanya. Seek and you will find. Seek. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kapag sinaliksik po natin ang salita ng Diyos o pinag-aralan, makakakuha po tayo ng kaalaman at pangunawa ng mga prinsipyo ng Diyos. Ulitin ko po, kapag sinaliksik po natin ang salita ng Diyos, pinag-aralan, yun po ang turo sa atin ng salita ng Lord. Amen. Makakakuha po tayo ng kaalaman at pangunawa sa mga prinsipyo ng Diyos. At kapag natutunan po natin ang mga bagay na ito, maiiwas po tayo nito sa mga maling desisyon sa buhay. Maiiwas po tayo nito na tayo ay mapahamak. Maiiwas po tayo nito na tayo ay mapalayo sa kalooban ng Diyos. Palagi tayong tinuturuan, palaging pinapaalala sa atin ng mga pastor natin, ng mga leaders po natin, sa lahat ng mga desisyon na gagawin po natin sa buhay, lalo na yung mga major decision makings po natin sa buhay. Lagi tayong pinapaalalahanan, tinuturuan na dapat tayo po ay palaging nagtatanong sa Diyos. Kasi minsan, akala natin tama yung ginagawa natin. Akala natin tama yung tinatapakan natin, tama yung nilalakaran natin.
Kaya po mahalaga na tayo po ay magtanong sa Diyos. Mahalaga na tayo po, sabi nga, ask and it will be given to you, seek and you will find. Pangako ng salita ng Lord, kung tayo po ay mag-ask ng may kapakumbabaan at may buong pagtitiwala sa Diyos, bibigay ng Lord ang sagot, ibibigay ng Diyos ang solusyon, ibibigay ng Lord ang tamang karunungan. Sabi niya, saliksikin natin ang salita ng Panginoon. Saliksikin natin ang Biblia. At sabi po doon, kapag pinag-aralan natin ito, makakakuha tayo ng kaalaman at pangunawa sa mga prinsipyo ng Diyos. Prinsipyo ng Panginoon. At may iwas tayo neto na tayo po ay mapahamak. So, napakahalaga po ang bagay na to. Ulitin ko po, ready for godly wisdom. It begins right here. Ang pinakauna na inilagay po dito, ask God directly. Hindi sa katabi mo, hindi sa kaibigan mo, hindi sa ka-close mo, kundi sa Diyos po tayo magtanong ng wisdom. Magtanong tayo sa Panginoon. Dahil ito po ang pinakaunang hakbang, pinaka-importanting hakbang para makamit po natin ang tunay na karunungan. Maaaring makakarinig tayo ng maraming advice sa mga kakilala natin, sa mga ka-close natin, mga kaibigan natin, even sa mga leaders po natin. Pero ang pinaka-the best na advice ay nagmumula po sa Panginoon. Kaya nga, nilagay po sa number 1, itong ask God directly. Dahil ito ang pinakaunang hakbang, pinaka-importanteng hakbang para makuha po natin ang tunay na karunungan. And pang number 2 po, ang sabi niya dito, ready for godly wisdom. Begins right here. Number 2, seek wisdom like treasure. Sino po dito yung mahilig sa treasure hunting? Nakarinig na po ba kayo ng mga kwento ng mga taong mahilig po silang mag-hunt ng mga treasure sa mga gubat, sa mga bundok? No, meron pong mga ganun. At sinasabi niya po dito, kung gusto natin ng wisdom na nagmumula sa Panginoon, ang sabi niya po dito, seek wisdom like treasure. God gives wisdom to those who value it highly. Search for wisdom as for hidden treasure. Proverbs chapter 2, verses 4 to 5. If you seek wisdom like silver and search for it like hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. God gives wisdom to the hungry, not the casual. Kung paano tayong mga tao na ma-effort, likas po to sa tao. Kung paano tayong ma-effort o magporsige sa paghahanap ng kayamanan, dapat nating hanapin ang karunungan ng Diyos. Same effort at pagpupursige. Kung paano natin pinag-effortan, kung paanong mapursige ang tao, willing to sacrifice ang tao para makahanap ng kayamanan, dapat ganun din po natin hanapin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Sabi niya, seek wisdom like treasure. Naalala ko po, meron po akong kakilala na every time po na nagkakausap po kami o nagkakakwentuhan, madalas po siyang nagkukwento sa akin tungkol po sa treasure hunting. Sila po kasi ay naghahanap, naghahunt ng mga kayamanan sa mga gubat, sa mga bundok. Every time po na kami po ay nagkakausap, lagi po siyang nagkukwento about po sa treasure hunting. Yung mga yaman na ibinaon sa kung saan-saan.
malalalim na hukay, mga ganon. Lagi niya pong kinikwento po sa akin yung mga ginagawa po nilang, para na rin siyang adventure, pero sabi nga niya, hindi po madali. Kailangan ng effort, time, pupunta sila sa iba't ibang lugar, pagod. Talagang hindi daw talagang madali. At gumagamit po sila ng mga kinakailangan po nila na mag-invest ng mga mamahaling tools, mga kagamitan. Hindi po siya yung simpleng tools lang, kundi yung mamahaling kagamitan na magde-detect o magtuturo po sa kanila kung saan po ibinao ng mga sinaunang tao. Sabi nila, meron daw mga ganun, mga sinaunang tao yung treasure. Talagang effort daw talaga. Hukay kung hukay, pagod kung pagod, pursige, malayo ang mga pinupuntahan po nila para lang makahanap ng treasure. Ganun po ka-effort, ganun po nila ginagastusan, ganun po nila pinag-e-effortan o pinaglalaanan ng effort, ng time, ng pagod para lang makakuha ng treasure. Ang sabi po dito sa pinag-aaralan natin, seek wisdom like treasure. Dapat ganun din po tayo mag-effort. Gaya ng paghuhukay, ng kayamanan o ng treasure, ang paghahanap ng karunungan ay nangangailangan din ng pagsisikap at determinasyon o effort. Kasi minsan tayong mga tao, kapag usapang yaman, kayamanan, usapang pera, minsan interesado tayo at talagang sisikapin, andun yung pag-e-effort, willing to sacrifice para sa yaman. Ganun din po dapat natin pahalagahan, ganun din po dapat natin pag-effortan, ganun din dapat tayo maging willing o magkaroon ng determinasyon pagdating sa paghingi ng karunungan sa Panginoon. Gaya ng effort na binibigay sa yaman o treasure, dapat ganun din yung binibigay natin na sakripisyo. Andun dapat ang pagtsatsaga, hindi dapat tayo sumuko hanggat hindi natin natatagpuan ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang karunungan ay higit sa kayamanan. Lagi po natin tatandaan yun, ang karunungan ay higit pa sa kayamanan. Kung naalala nyo po, alam po nating lahat, si Haring Solomon, siya po ay tinanong ng Diyos, pinapili siya kung ano yung gusto niyang ibigay ng Diyos sa kanya. Kung tayo kaya ang tanungin dun, kung ikaw kaya, tanungin ng Diyos, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? For example na lang, diba sa genie, yung mga sa genie, kapag nakapulot ka ng bangat, may lumabas na genie, tatanungin ka ng 3 wish. Sa Haring Solomon, tinanong po ng Diyos, diba po, kung ano yung gusto niyang ibigay ng Diyos sa kanya. Pinili niya, wisdom and knowledge. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng ibang bagay, kundi ang hiningi niya yung karunungan para makapagdesisyon siya ng tama, para mapamunuan niya yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Dapat tayong mga tao, tayong mga lingkod ng Lord, tagasunod ng Panginoon, andun dapat yung pagsusumikap, yung effort natin na isik yung wisdom na nagmumula sa Panginoon para hindi po tayo magkamali-mali, lalo na po sa ating mga naglilingkod sa Diyos. Para hindi po tayo magkamali-mali ng mga desisyon, para hindi tayo magkamali-mali ng hakbang sa buhay. Dapat hingin natin yung karunungan na nagmumula sa Panginoon para sa lahat ng decision makings na gagawin po natin. Lalo na po kasi magiging magulo kasi yung isip ng tao kapag nasa gitna po siya ng pagsubok ng buhay. Kapag nasa sitwasyon po siya. Kapag tayo ay literal na nasa magulong sitwasyon, minsan magkakamali-mali na po tayo ng desisyon. Always po nating alalahanin na sa lahat ng decision natin, ask God for wisdom.
tanong tayo sa Panginoon para hindi po tayo magkamali-mali ng desisyon. At lagi po natin tatandaan sa isip, ang karunungan ay higit pa sa kayamanan. Higit pa po yan sa treasure. Tayong mga tao, ang tao likas na talagang ma-effort. Dapat ganun din po tayo ma-effort pagdating po sa kalooban ng Panginoon. Ayaw ng Lord na tayo po ay magkamali-mali ng desisyon. Kaya nga po, para in order po na makuha po natin yung knowledge and wisdom na nagmumula sa Panginoon, isip po natin ang salita ng Diyos. Dahil wala naman pong ibang advice, walang ibang way ang Diyos para mabigyan tayo ng advice, kundi through Word of God pa din. At sabi ko nga po kanina, kapag sinaliksik natin, inalam natin ang salita ng Panginoon, doon po natin masusumpungan, matatagpuan ang prinsipyo ng Panginoon. At hindi po tayo magkakamali, hindi tayo maliligaw, maitutumpak, maitatama tayo, maitutuwid tayo, maidadirect tayo ng Panginoon. Amen po. So, ask God directly. Sa Diyos po tayo unang lumapit, unang magtanong. At kung paano po pinapahalagahan nating mga tao ang yaman, higit nating pahalagahan ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Kung paano natin pinapahalagahan, pinag-e-effortan na maghanap po ng treasure, ng yaman sa buhay, dapat ganun din po natin pahalagahan yung karunungan. Hindi po yun kayang tumbasan ng kahit gaano kalaking yaman. Wala pong makakatumbas ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Good afternoon po. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtutuwid, pagtuturo sa amin. Dalangin namin, Lord, yung espiritu ng kababaang loob, maging madali para sa amin, Lord God. Ano mang sasabihin mo, ano mang instruction, Lord, na itinuturo mo sa amin. Lord, tulungan mo kami na maging masunurin sa iyo, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, Lord God, na hindi kami manahan sa sarili naming karunungan, kundi Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng pagkakataon, matutunan namin na dumepende, hanapin, Panginoon, Lord, humingi sa iyo, Lord God, ng knowledge and wisdom, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kami na itinatama, tinutumpak, Panginoon. Tulungan mo kami na malakaran namin ang perpektong plano at kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Mag-ingat po tayo.